Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. At sa episode na to, pag-uusapan naman natin ngayon yung mga driving skills na kailangan alam mo sa kalsada para safe tayong lahat. Ano, ready na ba kayo? Tara na! So yun na nga, no? Kasi pag nagmamaneho tayo, hindi pwedeng bara-bara, basta-basta. Kasi buhay ng tao yung nakataya pag nagmamaneho tayo. Kaya dapat maalam talaga tayo sa pagmamaneho. So sana sa video na to, no, may pamahagi ko sa inyo lahat ng natutunan ko or kung ano yung maaalala ko sa Ford Driving Skills for Life. Actually, ano to, sunod-sunod to, magkakaroon sa mga iba-ibang area sa Pilipinas. Sponsored to ng Ford. Kaya kung mabalitaan yung meron sa inyo, no, free naman to eh. So magpa-register kayo, tas ano, para makita nyo rin yung kung ano man yung hindi ko masabi ngayon. Ito na, kodigo ko. Okay. Una dito, no, may pinakita sila sa amin, no, aksidente. So, ang nangyari, nagbungguan yung dalawang sasakyan. Apakadali naman ang solusyon dito sa problemang ganito, no. Mag-minor ka lang sa kanto, yun lang. Kumbaga, pag hindi ka kasi nag-minor doon sa kanto, talagang magbubungguan kayong dalawang sasakyan kasi hindi kayo makakapreno ng bigla-bigla. Alam niyo, ang sasakyan kasi natin, pag namreno ka, hindi agad yan na parang, parang tok. Ganon, hindi, no? So, meron kasing mass yung sasakyan. So, medyo magtutuloy pa yun ng konti. So, yun lang. Mag-minor kayo sa kanto. Tapos, usong-uso ngayon, no? Nakikita nyo siguro sa mga social media posts, no? Yung mga nagmumurahan, nagsisigawan, may pumubugot pa ng baril yata yun. Anyway, yung mga ganon kasi, alam mo, kung magbibigayan lang tayong lahat sa daan, hindi mangyayari itong road rage, eh, no? Kaya yun yung importante talaga, no? Magbigayan lang tayo sa daan. Alam nyo bang ang number one cause ng aksidente sa kalsada natin ay human error? So yun nga yung mga human error, no? Mas i-explain pa natin yan mamaya. Pero ang sumunod dyan kasi, no, yun ding error ng sasakyan. So ang importante dyan, blow bagets. Yun lang naman, mag-check kayo, no? Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, and self. Ayan, binasa ko na lang para mabilis tayo at hindi ako magkamali. So ganito kasi, no, pag sumablay ang sasakyan natin, malamang sa malamang, in danger tayo. Kaya iiwasan natin magka-aberya yung sasakyan. Kung may nararamdaman tayong mga tumutunog-tunog, or kung ano man yung nanginginig-ginig na nararamdaman nyo, ipacheck nyo na yung sasakyan nyo. Pero sa mga bagong sasakyan naman, ang importante dyan, yung PMS o yung Preventive Maintenance Service. Kasi, kumbaga, pag brand nyo yung sasakyan mo, kahit nga hindi mo na tingnan yung mga oil kasi every 3 months or 6 months, chinecheck naman yun sa Preventive Maintenance Service. Kasama na nga rin actually sa PMS yung mga change ng oil, check ng fluids, at kung ano-ano pa, no? So, medyo mahaba yung listahan nila na kahit hindi mo naman alamin yun, okay lang kasi nga gagawin naman nila. Pero syempre, iba pa rin ang maalam. Next topic natin, no? Aquaplaning. So, ito yung problema natin pag umuulan. So, problema to pag umuulan at problema rin to ng gulong. Kasi mas delikado kasi pagka yung gulong mo pudpud na. Yung mga gulong kasi natin, meron yung tire tread wear indicator. So, yung tread wear indicator na yun, pag nakita mo na sumayad na rin yun sa kalsada, ibig sabihin, kulang na yung channels ng gulong mo para maglabas ng tubig habang umaandar ka para hindi ka mag-float sa ibabaw ng tubig at dumulas yung sasakyan. So, yun. Sana na-gets nyo. Next naman, yung speed, no? Mas mabilis na speed natin, mas malayo rin yung braking distance. So, kung mabilis ka, kailangan yung sasakyan na nasa unahan mo, dapat mas malayo. Pero kung mas mabagal ka, pwede mong mas liitan yung braking distance mo. Pero generally, no, ang rule kasi dyan na tinurungan ng Ford, no, yung 3-second rule. So, ano ba yun? So, para ma-check mo, ganito ang gagawin mo. Kumbaga, kung nagdadrive ka, may nakita kang poste ng kuryente, no? Pag nando na yung sasakyan, bilang ka ng 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, pak! Yung pag-pak ko, dapat nandun ka na sa poste na yon. So, yun, kunwari, sabihin na natin yung karba. Ayan, nakikita nyo tong ilaw na to, no? So, ito yung dalawang sasakyan, kunwari, galing kayo dito, no? Dapat, pag dumaan to, pak, 1, 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, yan. So, ito yung braking distance mo dapat, okay? So, yun. Sana nag-gets nyo yun. So, ito yung ano natin, yung palatandaan. So,
Pagka nasa mga expressway kayo, pwede nyo gawing palatandaan dyan. Pwede yung poste ng ilaw, pwede yung tulay. Yun. So, yun. Maghanap ka lang ng kung anong makikita mo sa kalsada. So, yun yung safe na braking distance, 3 seconds. Pero, hindi lang nagtatapos yan doon ha. Pagka umuulan, gawin mo ng 4 seconds. Pero, pagka talagang may thick fog or heavy rains, gawin mong 5 seconds para mas safe. Kasunod naman dyan, no? Huwag kang yung sudden acceleration or weaving sa traffic, no? Diyan nangyayari kasi yung aksidente rin eh. So kung ganyan ka kasi ng ganyan, mas malaki yung chance mong ma-out of control or meron kang hindi makita na nasa kabilang lane. Pero pagka kunwari swapping ka lang mag-drive, so mas safe ka, lalo na kung mag-stay ka lang sa isang lane, mas safe ka. At isa pa, kung hindi ka accelerate at weave ng weave, no, makakatipid ka rin sa gasolina, sa gulong, sa brake pads, o diba? Ang daming mong matitipid at hindi pa mabubugbog yung sasakyan mo. Next naman, yung distracted driving. So, sino ba dyan, no? Nung nakaraan lang, mayroon akong nakasabay dyan lang, sa Arnaldo Highway. Akala ko lasing yung driver kasi gumaganyan-ganyan dun sa kalsada at ang bagal. Sobrang layo niya dun sa sasakyan na nasa unahan. So, nagtaka na ako. Sabi ko, baka lasing to sobrang layo na nung nasa unahan na kotse. Di nag-overdate na ako. Pag overtake ko, Diyos ko, nakita ni Mrs., no? Nagte-text pala. So, yun pala, hindi na niya maidiretso yung sasakyan dahil nagte-text. Ngayon, kung nagte-text kayo, no, huwag naman kayo magmaneho. Pwedeng itabi niyo muna sa kalsada yung sasakyan niyo, tapos doon kayo mag-text para safe ka at safe din yung mga ibang sasakyan na nandun sa paligid mo. So, hindi lang cellphone yan, no? So, pwede rin yung pagpapalit ng stasyon mo sa radyo, or pwede rin na pag nakainom ka ng gamot, no? So, kumbaga, yung mga drowsy na gamot, kunwari Neosep o Cetirizine or kung ano man yung gamot na medyo nahihilo ka o inaanto ka, yun, iwasan mo rin yun pag magmamaneho ka. Pati yung pagkain sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho. Huwag kayong kakain habang nagmamaneho. Yun yung importante rin, no? Eto naman, no, para sa mga sa mga idol, huwag kayong mag-drink and drive. So actually, akala nyo kasi, no, pagka nakainom kayo, akala nyo okay pa. Pero sa totoo lang, no, 10 to 30% wala na yung reaction time nyo. So kumbaga, bumabagal na yung reaction nyo. Nakakaintindi kayo, di ba? Hindi mo na mamalaya na bumababa na yung reaction time mo. Sa pagmamaneho naman sa gabi, no? So sa gabi, pag nagmamaneho ka, mas maganda kung malinis yung sasakyan mo. Hindi naman dahil para pogi ka, pero kailangan kasi malinis din yung salamin mo para yung visibility mo mas maganda. Isa pa dyan, gumamit ka dapat ng magandang tint. Huwag yung sobrang dilim, no? Kaya gumamit kayo ng nano-ceramic film kahit sa gabi maliwanag yan. Sa gabi rin, kumbaga kung sa umaga, 3 seconds kang yung distance mo dun sa sasakyan na iba. So pagkagabi, medyo dagdagan mo siya. Ito naman yung mga kailangan tandaan pagka umuulan, no? Yung pagka matindi yung ulan, no? Diba nakikita niyo mga ibang driver nag-hazard sila. So huwag niyong gagawin yun kasi pagka kasi nag-hazard lights kayo, tapos magsi-signal lights kayo, so nawawala na yung signal lights nyo. So, kumbaga, hindi na alam ng ibang driver kung saan kayo pupunta. So, kung kunwari lang na merong instance na talaga namang hindi nyo na makita yung kalsada sa unahan nyo, ang pinakamagandang gawin dyan, itabi nyo na lang yung sasakyan nyo at mag-hazard kayo dun sa gilid ng kalsada. Yun yung pinaka-safe na gawin. Pero kung kita mo naman, sige, mag-drive ka pa. Or kung meron kayong mga rear fog lights, so pwedeng gamitin nyo na lang yun pagka medyo malakas yung ulan para dagdag visibility rin kayo sa ibang sasakyan. Pero huwag nyong gagamitin yung rear fog lights pagka wala namang ulan kasi syempre masisilaw naman yung ibang nagdadrive. Additional tip pa pala sa night driving, no? Kung kunwari, naka-bright yung isang sasakyan na parating, no? Or malakas talaga yung ilaw niya kahit hindi naka-bright, huwag na kayong magsilawan. Ang gagawin mo lang, no, kunwari ako nagmamaneho. So, ito yung silaw ng ng liwanag niya. So, huwag ka dito titingin. Ang gagawin mo, titingnan mo yung linya na nandito sa sa passenger side, yung sagad na linya sa gilid, no. So, yun yung magiging guide mo sa pagmamaneho kasi kung makikita mo yun na lang yung sundan mo sa straight ng kalsada. Or para malaman mo na nasa lane ka pa. So, yun yung titingnan mo. Diba? Ito yung liwanag, ito patitingin. Malayo sa liwanag. Isang technique pa, no, sa gabi, ang gawin mo, sundan mo na lang yung kotse na nasa unahan mo. Tapos, mag-safe distance ka na lang dun sa sasakyan na yun. Kumbaga, pag may sinusundan ka kasi, no, lahat ng obstacle, ang mamomroblema na lang yung sasakyan na nasa unahan mo.
Kumbaga, kung meron siyang makitang pothole, may makita siyang harang sa kalsada, babagal na siya or iiwas siya. Pero pagka kunwari madilim, tapos nahihirapan ka, kung sumusunod ka na lang doon, o di kumbaga yung obstacle, siya na yung mahihirapan, ikaw susunod na lang sa kanya. Kung lumiko siya, lumipat siya ng lane, o di lumipat ka rin ng lane. Pag nag-slow down siya, mag-slow down ka rin, o di ba? So, siya na yung mahihirapan, hindi na ikaw. Ang importante lang yung safe distance mo sa kanya. Kasi kumbaga, kung mamreno siya, so dapat meron kang safe distance pa rin para makapamreno ka kung namreno siya. Next driving tips naman sa baha. So, eto. Kung nakita nyo na hindi dumadaan yung ibang sasakyan, wag nyo nang sunungin yun. Kasi malamang malalim yun. Kaya nga, di ba? Hindi na nga nila dinaanan, dadaan nyo pa. O, yun. So, usually, dapat yung mababaw lang. So, paano mo munang malalaman kung mababaw? Unang-una, pagka may mga dumadaan na kotse doon at kotse ka, malamang kaya mo rin yun. Pero pagka merong dumaan doon na truck o SUV, tas tumirik pa, ilulutang na doon yung kotse mo. Isang palatandaan din yung mga gutter, no? So, kung makita mo, yung gutter mababa lang, tapos nawala na banda doon, ibig sabihin doon, lampas gutter na yung tubig doon. Delikado yun. Makiramdam ka muna. So, tatandaan natin, yung sinabi rin doon sa Ford, na merong wading depth yung sasakyan, So, ibig sabihin nun, wading depth, tuloy-tuloy lang yung andar mo, Hindi mo ibababad yung sasakyan mo sa ganong kalalim. So, yun yung difference niya, At saka, kumbaga, kung may wading depth man yung sasakyan, huwag mong isasagad. Kumbaga, kung mas mababa, mas maina, mas safe ka pa rin. Tatandaan din natin na pagka merong baha, huwag ka nang humataw doon. Kasi pag mas mabilis ka na nasa tubig ka, mas malaki rin yung chance na umangat yung tubig doon sa loob ng hood. So pag umangat yung tubig doon at nabasa yung hindi dapat mabasa, titiri ka. Kaya dapat mabagal ka lang sa baha. Pero yung rev mo dapat mataas pag manual. Kung naka-automatic ka, ilagay mo na lang sa low gear or 1 kung merong 1 yun sa'yo, kung L or 1 yun. Basta low gear palagi yung gamitin mo sa baha. At syempre, pag nabaha yung sasakyan, after nun, check mo rin yung preno mo. Bago ka umandar ng dire-diretso, check mo muna yung brakes mo kung meron pa, kung okay pa. At saka kung nabaha ka ng sobrang lalim, ipacheck mo rin yung sasakyan mo para siguradong safe pag ginamit mo sa susunod. Next naman dito, yung mga obstacle sa daan. Usually naman, pagka mayroong mga obstacle sa daan, meron namang mga road signs. Yun lang, intindihin mo lang yung road signs at magiging mas safe ka na automatic. Kumbaga, nakalagay kunwari, sobrang tarik yung daan. Nakalagay naman dyan use low gear o use first gear. O di gamitin mo, use first gear. O, diba? Tapos, merong mga nakalagay na road signs na sharp curve. Pagka nakita mong sharp curve, wag nang 120 o 100 ang takbo mo, di ba? Siyempre, bumagal ka para sa kurba, makakaya ng sasakyan mo. Next driving tip naman natin, pagka kunwari may mud na dadaanan ka, kung alam mo naman na mag-offroad ka at meron kang mga ganung dadaanan, kahit pa naka 4x4 ka, mas magandang may kasama ka pang isang sasakyan na 4x4 din. Para in case na ma-stuck yung isang sasakyan, meron pa rin hihila na isang sasakyan. Next step naman, sa mga kalsada na hilly. So, or pababa ng bundok, ganyan, gamitin nyo yung engine braking. So, ibig sabihin use lower gear para mamreno ng kusa yung makina mo. Para hindi preno ka ng preno. Kasi pag preno ka ng preno, iinit yung preno mo, may chance na pag sobrang init na niyan, magfe-fade na yung preno mo. Kaya kung naka-engine brake ka, at least nakakatulong yung makina mo, yung preno mo, hindi hirap. Sobrang dami na nitong tips na to. So, kung hindi namin mapagkasya sa isang video, gagawa na lang kami ng part 2. See ya sa part 2! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.